Wellman TV. Bobby Aguilar. Kabanata 701, Kabanata 701, ang kapangyarihan ng Marshall Saint Weapon. Alam mo talaga ang tungkol sa Prajna Ruler. Kinamayan ni Bobby Aguilar ang ruler, gulat na sabi. Hindi maiwasang magsalubong ng kilay ni Bryce Blair. Ang mga Marshall Saint Weapon ay pinakamahalaga, kahit para sa mga dakilang aristokratikong pamilya, ang mga ito ay hindi kapani-paniwalang mahalagang mga bagay. Karaniwan, ang Marshall Saint Weapons ay hindi kailanman aalisin sa bakuran ng pamilya, at hindi kailanman gagamitin maliban kung ito ay isang mahalagang sandali. Ngunit walang nag-aakala na si Bobby Aguilar ay talagang may Marshall Saint Weapon sa kanya. Halika, tingnan ko ang iyong sirang crossbow. Nakangiting sabi ni Bobby Aguilar. Napakapangit ng mukha ni Bert Mercer, at wala man lang siyang balak na kumilos. Hindi ba ang crossbow mo ay isang uri ng Earth rank weapon? Bakit mo tinatago ngayon? Mapanuksong tanong ni Bobby Aguilar. Malamig na sinabi ni Bert Mercer, ang Prajna Ruler ay kabilang sa Capital City Martial Arts Association, ikaw. Ngayon ay akin na. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang Prajna Ruler at casual na ibinaba ito pasulong. Ang nakakatakot na Marshall Saint Aura ay agad na umalangaw-ngaw. Malaki ang pagbabago ng mukha ni Bert Mercer. Dali-dali niyang hinikayat ang kanyang pana na i-shoot ang nagniningning na liwanag nito upang kontrahin ito. Gayunpaman, sa harap ng isang Marshall Saint Weapon, ang kanyang crossbow ay walang laban. Ang lahat ng ningning ay nawala sa isang iglap, at ang Marshall Saint Aura ay tumangay ng mas mabangis. Paft! Matapos itong tamaan, iniluwa ni Bert Mercer ang isang subo ng sariwang dugo. Isang malaking bitek ang lumitaw sa kanyang baywang, kung saan bumubulwak ang sariwang dugo. Ngumisi si Bobby Aguilar, mukhang hindi gumana ang iyong sirang crossbow. Nagpumiglas si Bert Mercer na tumayo mula sa lupa. Huminga siya ng malalim, at malamig na sinabi, Bobby Aguilar, ang swerte mo ngayon. Kung mayroon kang lakas ng loob, panatilihin ang Prajna Ruler sa iyo magpakailanman. Pagkasabi noon, tumalikod si Bert Mercer at tumakbo. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at siya ay nawala ng walang bakas sa isang kisap mata. Pinaglaruan ni Bobby Aguilar ang Prajna Ruler at tumingin kay Bryce Blair. Mr. Blair, ikaw naman. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar at nagtanong. Bilang isang malaking shot sa parehong antas bilang Killen Taylor, Bryce Blair natural na hindi magpapakita ng gulat. Binigay ni Bryce Blair ang kanyang mga kamay, mayroon kang Marshall Saint Weapon, kaya hindi ko ito hahawakan. Ngunit ang isang Marshall Saint Weapon ay hindi nangangahulugang anumang bagay. Ngumisi si Bobby Aguilar, ang Marshall Saint Weapon na ito ay sinisiguro na hindi kayo maglalakas loob na atakihin ako ng padalos-dalos. Napangisi si Bryce Blair, Bobby Aguilar, ang sarili mong lakas lang ang tunay na nakikita. Pagkasabi noon, naghanda si Bryce Blair na umalis. Matapos maglakad ng ilang hakbang, huminto muli si Bryce Blair. Nako, nakalimutan kong ipaalala sa iyo, ang Marshall Saint Weapons ay may limitadong bilang ng mga gamit. Sa tuwing gagamitin mo ito, medyo humihina ang Marshall Saint Aura hanggang sa tuluyan na itong mawala. Walang pakialam na sabi ni Bryce Blair. Ang Prajna Ruler sa iyong kamay. Naaalala ko na maaari itong gamitin ng hindi hihigit sa 3 beses. Nako, hindi, 1 beses mo lang nagamit, kaya dapat 2 na lang ang gamit. Pagkasabi noon, tumalikod si Bryce Blair at umalis sa Taoism Theory Library. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar na magbago ng ekspresyon, nagngangalit ang mga ngipin sa galit. Damn, bakit hindi mo sinabi kanina? Puno ng sakit sa puso ang mukha ni Bobby Aguilar. Kung alam niya lang iyon ng mas maaga, hindi niya ito ginamit ngayon lang. Hindi nakakagulat na hindi sila madaling gumamit ng Marshall Saint Weapons, lumalabas na mayroon silang limitadong paggamit. Ungol ni Bobby Aguilar. Sa ganitong paraan, ang Capital City Martial Arts Association ay talagang gumugol ng malaking halaga upang subukan at alisin siya. Hindi nagtagal si Bobby Aguilar, at agad na umalis sa Taoism Theory Library. Mabilis na nagdulot ng malaking kaguluhan ang pangyayaring ito.
Nalantad ang pangit na mukha ng Capital City Martial Arts Association. Sa loob ng ilang panahon, ang mga video ay na-export at kumalat, kahit na tumagos sa buhay ng mga ordinaryong tao. Ang mga salita ni Davy Barnett ay naging isang sensasyon sa buong mundo ng martial arts. Ang Capital City Martial Arts Association ay talagang kinokontrol ang lahat ng mga mapagkukunan. Nagpapanggap silang tinutulungan kaming mga ordinaryong martial artist sa ibabaw, ngunit sa katunayan, gusto lang nila kaming linlangan upang kontrolin ang aming mga pagkakakilanlan at mapagkukunan. Hindi patas, gaano karaming mapagkukunan ang hawak ng Capital City Martial Arts Association na dapat ay sa atin. Nang makita ang mga balita online, maging ang mga matataas na opisyal ng Capital City Martial Arts Association ay hindi makaupo. May mangyayari. Isang malamig na boses ang nagmula sa mga anino. Dapat nating hawakan ng maayos ang bagay na ito. Kung hindi, magkakaroon ng malaking gulo. Patay na si Davy Barnett. Dapat may papalit sa kanya. Dahil inilantad ni Davy Barnett ang pag-iral naming 8, dapat din kaming mawala sandali. 8 figure ang dahan-daang lumubog sa dilim. Kasabay nito, natanggap ni Emerson Holmes ang kanyang appointment letter at naging bagong presidente. Si Emerson Holmes ay hindi lamang naging bagong pangulo, ngunit ang kanyang awtoridad ay mas mataas pa kay Davy Barnett. Ang dahilan ay simple, ang 8 matataas na opisyal ay gustong panatilihing mababa ang profile sa ngayon. Habang ang bagay ay patuloy na umaasim, ang responsibilidad ay natural na bumaba sa ulo ni Emerson Holmes. Tiyak na tatanungin ito ng top brass. Hindi napigilan ni Emerson Holmes ang magsuot ng nag-aalalang ekspresyon. Walang tiyak na tagubilin mula sa mga nakatataas tungkol dito, na nag-iwan kay Emerson Holmes na hindi sigurado kung paano ito haharapin. Sa sandaling ito, tumunog ang telepono sa opisina ni Emerson Holmes. Sa sandaling konektado ang tawag, isang makapangyarihang boses ang narinig. Ang lakas talaga ng loob ng Capital City Martial Arts Association mo. Sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan para sapilitang isara ang mga mapagkukunan? Si Emerson Holmes ay hindi nang ahas na magsalita, ngunit sinamahan ng nakangiting mukha at patuloy na humingi ng tawad. Ang mga dokumentong isinumite mo sa amin ay pekeng lahat. Si Jagger Shaw sa kabilang banda ay nagalit. Ang Capital City Martial Arts Association ay kailangang magulat ng gawain nito bawat taon, kabilang ang isang pangkalahatang ideya ng kasalukuyang magagamit na mga mapagkukunan. Gayunpaman, ang mga mapagkukunang iniulat ng Capital City Martial Arts Association sa mga taong ito ay pawang peke. Ang iniulat nila ay wala pang 1% ng aktwal na sitwasyon. Lahat ng ito ay ginagawa ni Davy Barnett. Ako, kaka-opisina ko lang. Sabi ni Emerson Holmes na may mapait na ngiti. Malamig na sinabi ni Jagger Shaw, huwag mo akong paglaruan. Emerson Holmes, hindi ako naniniwalang wala kang alam tungkol dito. Ibinuka ni Emerson Holmes ang kanyang bibig ngunit biglang walang masabi. Natahimik sandali si Jagger Shaw at saka nagpatuloy, at iyong mga tinatawag na senior officials, nasaan sila? Gusto ko silang makita. Inilagay nito si Emerson Holmes sa isang mahirap na sitwasyon. Dahil hindi rin niya alam ang kinaroroonan ng mga matataas na opisyal na iyon. Hindi ko talaga alam kung totoo o mali ang sinabi ni Davy Barnett. Hindi ako malinaw tungkol dito. Sabi ni Emerson Holmes na may mapait na ngiti. Si Jagger Shaw sa kabilang panig ay tila hindi rin nagpapahirap kay Emerson Holmes. Natahimik siya sandali at sinabing, mas mabuting gumawa ka ng praktikal na plano. Kung hindi, huwag mo akong sisihin sa pagiging masungit. Mabilis na sumang-ayon si Emerson Holmes, please rest assured. Gagawin ko ang aking makakaya. Matapos ibaba ang telepono, hindi napigilan ni Emerson Holmes na sumandal sa sofa at huminga ng malalim. Sa kabilang side, matapos bumalik si Bobby Aguilar sa Green Moon Villa, binalak niyang isama si Claire Richardson sa isang paglalakbay sa Immortal Slaying Sect. Ang kabaong ay nahukay mula sa Immortal Slaying Sect, kaya maaaring may mahanap si Claire doon. Ngunit para makapasok sa Immortal Slaying Sect, kailangan ng array platform,
At kasalukuyang walang anumang impormasyon si Bobby Aguilar sa mga array platform. Kahit na maghanap siya sa kanyang mga minanang alaala, malamang na magtatagal ito upang mahanap ito. Nang gabing iyon, naglakad-lakad si Bobby Aguilar sa Green Moon Villa gaya ng dati para makapagpahinga. Sa oras na ito, narinig ang boses ni Clarissa Johnson sa likod ni Bobby Aguilar. Mr. Aguilar, nalaman namin ang tungkol sa bagay na hiniling mo sa amin na imbestigahan. Walang pakialam na sabi ni Clarissa. Kabanata 702-702. Nang marinig ang mga salita ni Clarissa Johnson, mabilis na tumalikod si Bobby Aguilar. Nasaan siya? Bakas sa boses ni Bobby ang pagmamadali. Napangiti ng mahina si Clarissa, mukhang hindi ito lugar para pag-usapan, di ba? Kumunot ang noo ni Bobby ngunit, sa kabila ng kanyang pagkainip, inakay niya si Clarissa sa isang kafe. Pagkatapos umorder ng 2 tasa ng kape, agad na nagtanong si Bobby, maaari mo bang sabihin sa akin ngayon? Humigop si Clarissa ng kanyang kape, pagkatapos ay sinabi sa malalim na boses, ayon sa aming impormasyon, si Miss Taylor ay nasa Capital City Martial Arts Association pa rin. Imposible, umiling si Bobby. Nakapunta na ako sa Capital City Martial Arts Association, at ginamit ko ang aking banal na sentido para hanapin si Emily, ngunit hindi ko siya nakita, matatag na sabi ni Bobby. Hindi naman nagmamadali si Clarissa. Ngumiti siya at sinabing, Mr. Aguilar, naisip mo na ba na ang Capital City Martial Arts Association ay maaaring naglalaman ng isang maliit na mundo o mystic realm? Isang maliit na mundo. Nagulat si Bobby. Para kay Bobby, ito ay isang ganap na bagong konsepto, isang bagay na hindi pa niya narinig noon. Ipinaliwanag ni Clarissa, oo, pinaniniwalaan na ang isang makapangyarihang naglilinang ng lupa ay maaaring lumikha ng kanilang sariling maliit na mundo, na kilala rin bilang mystic realm. Ang kasaysayan ng tao ay mahaba at malawak, kaya natural, maraming mga mystic realms sa mundo. At hayaan mong sabihin ko sa iyo, ang mga tunay na mapagkukunan ay nakaimbak sa loob ng mystic realms na ito. Hindi na may tatago ang sikretong ito, ipinadala na ang mga opisyal upang imbestigahan ang bagay na ito. Nanlaki ang mata ni Bobby sa gulat. Ito ay ganap na binawi ang pagkaunawan ni Bobby sa mga bagay-bagay. Bago ito, hindi man lang naisip ni Bobby ang posibilidad na ito dahil parang hindi ka panipaniwala. Ginagago mo ba ako? Ipinikit ni Bobby ang kanyang mga mata. Ang sinasabi mo tungkol sa mystic realms at maliliit na mundo ay mahirap paniwalaan, idinagdag niya. Mukhang inaasahan ni Clarissa ang magiging reaksyon ni Bobby at hindi na nagulat. Ngumiti siya, hindi ka ba naniniwala? Siyempre, ayoko, malamig na tugon ni Bobby. Mahinahong nagsalita si Clarissa, ang masasabi ko lang sa iyo ay ang Halcrowan sect ay kumokontrol sa isang mystic realm sa bansa at iyon ang aming home base. Biglang nagkontrata ang mga pupils ni Bobby. Tumayo siya at sinabing, nagsasabi ka ba ng totoo? Kung hindi maniniwala sa akin si Mr. Aguilar, maaari kang sumama sa akin upang makita ito para sa iyong sarili. Truth or falsity, you'll be the judge. Mahinahong mungkahi ni Clarissa, na iniindayog ang tasa ng kape sa kanyang kamay. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Bobby. Tila hindi nagsisinungaling si Clarissa, ngunit ang kanyang mga salita ay mahirap tanggapin. Bukod dito, hindi bago ang awayan sa pagitan ni Bobby at ng Halcrowan sect. Hindi mapakali si Bobby sa ideya na sundan si Clarissa ng biglaan. Hayaan mo akong isaalang-alang ito, sa wakas ay sinabi ni Bobby pagkatapos ng maraming pag-iisip. Ngumiti si Clarissa, siyempre, Mr. Aguilar, lubos naming pinahahalagahan ang pakikipagtulungan sa iyo. Hindi ito sinagot ni Bobby. Nagpaalam lang siya kay Clarissa saka agad na lumabas ng kafe. Ipinahiya ni Bobby sa publiko si Davy Barnett, na naging sanhi pa ng kanyang kalunos-lunos na kamatayan sa Taoism Theory Library. Matagal nang kumalat ang balitang ito sa buong mundo ng martial arts. Ang lahat ay naghihintay upang makita kung ano ang magiging reaksyon ng Capital City Martial Arts Association. Nakapagtataka, ang samahan ay nanatiling hindi aktibo sa mahabang panahon.
Ang dahilan ay simple, ang mga salita ni Davy Barnett ay naging sanhi ng 8 matataas na opisyal na maging maingat sa kanilang mga aksyon. Ito naman ang nagbigay kay Bobby ng sandaling pahinga. Nang sumapit ang gabi, inilabas ni Bobby ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Emerson Holmes. Nang makakonekta, nagsimula si Emerson sa kabilang dulo, "May sasabihin ako sa iyo." Gumawa ng isang pagkilala si Bobby, na nag-udyok sa kanya na magsalita. Sinabi ni Emerson, "Ako na ngayon ang chairman ng Capital City Martial Arts Association." "Congratulations then," casual na tugon ni Bobby. Patuloy ni Emerson, "Ang impormasyong inihayag ni Davy ay nakakuha ng atensyon ng nangungunang tanso. Personal na binigyan ako ni Jagger Shaw ng isang gawain upang makahanap ng solusyon." Natawa si Bobby, "So, what's next?" Sinabi ni Emerson, na may seryosong tono, "Plano kong gawin ang Capital City Martial Arts Academy at ilabas ang isang bahagi ng mga mapagkukunang kontrolado ng Capital City Martial Arts Association." Napangiwi si Bobby sa pagbanggit sa Martial Arts Academy. Si Emerson, na tila may napansing mali, ay mabilis na nagpaliwanag, "Bobby, makatitiyak ka na si Emily ay talagang walang kinalaman sa akademya sa pagkakataong ito. Gayun din, ang Capital City Martial Arts Association ay walang oras o mood para i-target ka sa ngayon. Malamang mananatiling low profile sila pansamantala." Huminga ng malalim si Bobby at sumagot, "Go on." Sa seryosong tono, nagpatuloy si Emerson, "Noon, may listahan ang Capital City Martial Arts Academy. Nasa listahang ito ang mga anak mula sa mga prestihiyosong pamilya, ngunit hindi ito naaksyonan dahil sa inyong pakikialam. Plano kong hayaan ang grupong ito na maging unang batch ng mga mag-aaral, bilang isang paraan ng eksperimento. Kung magiging maayos ang lahat, magsisimula kaming mag-enroll ng mga estudyante sa publiko." Natahimik sandali si Bobby bago nagsalita, "Gawin mo ang gusto mo." "Okay," pagsang-ayon ni Emerson. Pagkatapos, tinanong ni Emerson, "May kailangan ka ba sa akin?" Huminga ng malalim si Bobby at nagtanong, "Sabihin mo sa akin, kontrolado ba ng Capital City Martial Arts Association ang isang tinatawag na Mystic Realm?" Isang nagulat na Emerson sa kabilang dulo ng tawag ang nagsabi, "Paano mo nalaman?" "Kaya totoo." Kumunot ang noo ni Bobby. "Nasaan ang mga Mystic Realms na iyon?" Patuloy na tanong ni Bobby. Umiling-iling na sagot ni Emerson, "Hindi ko rin alam. Ang Mystic Realms ay dapat na nakakalat sa iba't ibang sulok ng mundo. Oh, at ang Mystic Realms ay bahagi din ng mga mapagkukunan ng Capital City Martial Arts Association." Nang marinig ito, malamig na sinabi ni Bobby sa telepono, "Emerson, tulungan mo akong mag-imbestiga kung mayroong anumang Mystic Realms na malapit sa iyong Capital City Martial Arts Association at kung paano buksan ang mga ito." Tila nabigla si Emerson at nagtatakang nagtanong, "Bobby, ano ang sinusubukan mong gawin?" "Wala nang tanong, gawin mo na lang ang sinasabi ko," bilin ni Bobby. Pagkababa ng telepono, hindi napigilan ni Bobby ang pagkunot ng kanyang mga kilay. Totoo pala ang sinabi ni Clarissa. Tila ang Halcrowan sect ay talagang hindi dapat maliitin. Sa sumunod na mga araw, natagpuan ni Bobby ang kanyang sarili na hindi karaniwang malaya. Mula nang mamatay si Davy, tila mas tahimik ang lahat. Maging ang Great Families ay naging mas maingat. Sa ilang araw na ito, hindi umalis si Bobby sa Green Moon Villa. Pagkatapos ng maraming pagmumuni-muni, sa wakas ay kinuha niya ang kanyang cellphone at dinial ang numero ni Clarissa. Nang makakonekta ang telepono, tumawa si Clarissa sa kabilang linya, "Mr. Aguilar, nakapagdesisyon ka na ba?" Sinabi ni Bobby sa malalim na boses, "Gusto kong makita itong di umano'y Mystic Realm ng Halcrowan sect." "Siyempre, you're always welcome," sagot ni Clarissa sa banayad na boses. "Magkita tayo sa Gayan City Airport bukas ng umaga." Pagkasabi noon ay agad na pinatay ni Clarissa ang tawag. Sinabi ni Clarissa na ang mga tunay na mapagkukunan ay nasa Mystic Realm. Ano nga ba ang nakatago doon? Napukaw nito ang curiosity ni Bobby. Kabanata 703, Kabanata 703, ang lihim ng Mystic Realm. Noong una, binalak ni Bobby Aguilar na isama si Claire Richardson sa Gayan City,
ngunit natatakot siya na mapansin ng mga tao ng Halcrowan sect ang mga kakaiba sa Claire. Kaya naman, kinailangan ni Bobby na talikuran ang planong iyon. Kinabukasan, umalis si Bobby patungong Gayen City ng madaling araw. Ang Gayen City ay isang medyo marginalized na lungsod. Sinasabing ang lungsod na ito ay dating napakamaunlad, ngunit nang maglaon, unti-unti itong bumaba nang walang anumang kapansin-pansing palatandaan. Sinubukan ng lokal na pamahalaan ang maraming paraan, mula sa pag-akit ng pamumuhunan hanggang sa pag-imbita ng mga master ng Feng Shui, ngunit tila walang nagtagumpay. Maraming mamumuhunan ang dumating at nauwi sa pagkawalan ng lahat sa huli. Dahil dito, ang Gayen City ay binigyan ng isa pang palayaw, ang Cursed City. Nakaupo si Bobby sa airport, nakatingin sa paligid. Ang malawak na paliparan ay kakaunti ang populasyon, medyo hindi tugma sa sukat nito. Kumunot ang noo ni Bobby. Inilabas niya ang kanyang divine sense, sinusubukang tuklasin ang isang bagay, ngunit nalaman niyang wala siyang maramdaman. Kakaiba, bulong ni Bobby, hinihimas ang kanyang baba. Ang lungsod ay tila walang anumang abnormalidad o madilim na enerhiya, ngunit hindi ito maaaring umunlad. Maaaring. Dahil sa mystic realm na iyon. Nagtataka si Bobby sa kanyang puso. Sa pagkakataong iyon, tinapik ni Clarissa Johnson ang balikat ni Bobby. Mr. Aguilar, ano ang iniisip mo? Nakangiting tanong ni Clarissa. Hindi na itago ni Bobby ang kanyang iniisip. Seryoso siyang nagsalita. Ang Gayen City ba ay tinatawag na Cursed City dahil sa mystic realm? Nang marinig ito, umiling si Clarissa at sinabing, nagkakamali ka. Alam mo ba kung bakit pinapanatili ng mystic realm ang pinakabuo na mapagkukunan ng paglilinang? Iyon ay dahil kung saan matatagpuan ang mystic realm, walang espesyal na pangitain ang magaganap. Ito ay tiyak na dahil sa kadahilanang ito na ang mystic realm ay bihirang galugarin. Nang marinig ang kanyang mga salita, nalilitong tanong ni Bobby, kung gayon, paano mo ito nahanap? Paano ito nahanap ng Capital City Martial Arts Association? Clarissa pursed her lips and said, hindi ko alam. Kung tutuusin, hired worker lang naman ako. Nang makita ang sagot niya, hindi na nagsalita pa si Bobby. Sinundan niya si Clarissa para sumakay ng taxi at lumabas ng airport. Bumilis ang sasakyan sa kalsada, sa wakas ay huminto sa isang sinaunang eskinita. Ang eskinita na ito ay katulad ng isang kalye ng merienda, na ang magkabilang panig ay nagtatampok ng mga bahay ng alak, mga tea house, at iba't ibang merienda. Dinala ni Clarissa si Bobby sa isang maliit na tea house at naupo. Pagkatapos, nag-order siya ng isang kaldero ng tsaa. Inilibot ni Bobby ang paligid at sinabing, isang tea house, isang pambihirang tanawin. Natawa si Clarissa, how do you like it? Iba ba ito sa ibang lugar? Tahimik na tumango si Bobby. Sa Gayen City, kakaunti ang matataas na gusali. Ito ay isang pambihirang eksena noong ika-21 siglo. Sandali lang, maya-maya may susando sa atin, sabi ni Clarissa. Tumango si Bobby bilang tugon. Kinuha niya ang teacup at humigop, only to see a hint of surprise flash in his pupils. Mayroon ba talagang bakas ng chi sa tsaang ito? Hindi napigilan ni Bobby na manlaki ang mga mata. Dali-dali niyang itinaas muli ang tasa at ibinuhos pa sa kanyang bibig. Talagang may bakas ng chi na pinalusog sa tsaa. Hindi man ito masyadong mayaman, ramdam na ramdam niya ito. Clarissa, saan galing itong tsaa? Tanong ni Bobby na nakakunot ang noo. Sagot ni Clarissa, hindi ko alam. Bakit? Umiling si Bobby at sinabing, wala. Mas lalo nitong pinukaw ang interes ni Bobby sa tinatawag na mystic realm. Maging ang tea house sa kalye ay may chi. Anong uri ng kayamanan ang nasa mystic realm? Sa ibang lugar tayo pumunta, mungkahi ni Bobby habang siya ay tumayo. Pagkatapos, tumalikod siya at naglakad palabas ng tea house, gumagala sa eskinita. Habang naglalakad sila, mas lalong namangha si Bobby. Ang lahat ng merienda sa eskinita na ito ay naglalaman ng napakahinang bakas ng chi. Hindi pala ang tsaa, kundi buong eskinita ang may isyu, pagtatapos ni Bobby na nakakunot ang noo.
Tumingin siya kay Clarissa at nagtanong, nararamdaman mo ba na may kakaiba sa pagkain at inumin dito? Ibinaba ni Clarissa ang kanyang ulo para kumagat sa kanyang minatamis na prutas at umiling, hindi. Talaga? Nagtatakang tanong ni Bobby. Talaga, hindi kita dein, walang magawang sabi ni Clarissa. Iyan ay medyo kakaiba, si Bobby ay nakakunot ang kanyang mga kilay sa pagkalito. Siya ay isang military marquis kung tutuusin. Sa sensitivity ng military marquis realm, dapat ay na-detect niya ang chi na nasa loob. Pwede bang? Kakaiba ang chi na ito. Bobby speculated sa kanyang puso. Sa pag-iisip nito, inilabas ni Bobby ang sarili niyang aura, at sa isang iglap, nararamdaman niya ang nakapalibot na chi sa bawat butas ng kanyang katawan. Sinubukan niyang i-absorb ang chi ng lugar gamit ang kanyang katawan, ngunit ang daloy ng chi ay napakabagal. Sa sandaling ito, biglang may natuklasan si Bobby. Nararamdaman niya ang kayamanan ng chi, at sa pamamagitan ng kayamanan nito, isang parang landas ng chi ang lumitaw sa kanyang isipan. Sa madaling salita, malinaw na nakikita ni Bobby ang mayamang chi sa paligid niya sa pamamagitan ng kanyang sariling pangunawa sa chi. Ang kayamanang ito ay parang isang palatandaan sa kalsada, o kahit isang maliit na landas. Pinaikit ni Bobby ang kanyang mga mata at bamulong, ito kaya ang pangitain ng Mystic Realm. Basta may kakaiba sa paligid, dapat may vision. Ang Mystic Realm ay walang pagbubukod. Marahil ang dahilan kung bakit sinabi ni Clarissa na ang Mystic Realm ay hindi nagdulot ng anumang pangitain ay dahil wala silang kakayahang makita ito. Sa pagsunod sa direksyon ng chi na ito, ang pinakakonsentradong lugar ay dapat nasa unahan. Baka nandoon ang Mystic Realm, mahinang sabi ni Bobby, naningkit ang mga mata. Sa isiping ito, naglakad si Bobby sa direksyong iyon. Hindi na siya makapaghintay na i-verify ang kanyang pamamaraan. Maya-maya lang, biglang may lumabas na figure mula sa pangalawang palapag na bintana sa gilid, na hamarang sa dinadaanan ni Bobby. Ang lalaking ito ay halos 8 talampakan ang taas, matibay, at may hindi maipaliwanag na mabangis na aura sa kanyang mukha. Isang malakas na mamamatay tao na espiritu ang lumabas sa kanyang katawan, na epektibong pinuputol ang koneksyon sa pagitan ni Bobby at ng chi ng Mystic Realm. Sino ka? Galit na tanong ni Bobby sabay tingin sa lalaki. Pinag-cruise ng lalaki ang kanyang mga braso sa kanyang dibdib at malamig na sinabi, ikaw si Bobby Aguilar. Matagal ko nang narinig ang tungkol sa iyo. Ano ang narinig mo tungkol sa akin? May sakit ka ba sa pag-iisip? Naiinip na tanong ni Bobby. Mas mabuting lumayas ka sa harapan ko, o huwag mo akong sisihin sa pagiging bastos ko. Ngumisi ang lalaki, maraming tao ang nagyayabang na ikaw ang nangunguna sa kabataang henerasyon. Ako, si Jean Massey ng Gayen City, ay hindi tinatanggap. Jean Massey. Anak ni Tristram Massey. Parang may nakarinig sa pangalan. Jean Massey. Bahagyang kumunat ang noo ni Clarissa sa gilid. Sinulyapan siya ni Bobby at sinabing, kilala mo ba siya? Sagot ni Clarissa, hindi ko siya kilala, pero narinig ko na ang pangalan ni Tristram Massey. May isang alamat na ang paghina ng Gayen City ay dahil kinuha ni Tristram Massey ang kayamanan nito. Kabanata 704, Kabanata 704, Pag-agaw ng paglikha. Sakupin ng kapalaran ng isang buong lungsod. Hindi maiwasan ni Bobby Aguilar na magulat. Narinig na ni Bobby ang ganitong paraan noon. May ilang eccentric at kakaibang opisyal umano na maaaring puwersahang agawin ang kapalaran ng iba upang mabago ang kanilang kapalaran. Ngunit para sa puwersahang agawin ni Tristram Massey ang kapalaran ng isang buong lungsod, hindi pa nakarinig si Bobby ng ganoong bagay. Tapos na ba kayong mag-chat? Sa sandaling ito, malamig na nagsalita si Jean Massey mula sa di kalayuan. Sumulyap si Bobby kay Jean Massey at sinabing, maaari mo pa akong isama sa tatay mo. Hindi ka tugma sa akin. Lumiit ang mga pupils ni Jean Massey, at galit na sumigaw, kalokohan. Ako, si Jean Massey ang numero 1 tao sa Gayen City. Bobby Aguilar, isa kang walang laman na pangalan. Hindi napigilan ni Bobby na matawa, Jean Massey, dapat lumabas ka pa. Ang pananatili sa Gayen City ay naglilimita sa iyong pananaw.
Bagamat hindi mahina ang lakas ni Jean Massey, nakapasok na sa military marquee realm. Ngunit sa kasalukuyang lakas ni Bobby, ang gayong kapangyarihan ay halos hindi nagkakahalaga ng pagbanggit. Ang mga ganyang arrogant na salita, tingnan natin kung paano mo sasabihin pagkatapos kitang patayin. Umungol si Jean Massey, biglang sumabog ang aura niya. Kaagad pagkatapos, lumitaw sa mga kamay ni Jean Massey ang dalawang malalaking solid energy disc na parang plato. Mamatay ka na. Napaungol sa galit si Jean Massey habang itinutulak ang dalawang kamay niya pasulong. Isang nakakatakot na aura ang direktang tumama sa leeg ni Bobby sa isang iglap. Anong masamang galaw? Hindi napigilan ni Bobby na makaramdam ng lamig sa kanyang mukha. Sinadya talaga ni Jean Massey na putulin ang ulo ni Bobby. Dumiretso ang dalawang malalaking disc na iyon kay Bobby. Sa sandaling iyon, ikinaway ni Bobby ang kanyang kamay, at isang gintong palad ang direktang nagwala sa dalawang malalaking disc. Agad na nagbago ang mukha ni Jean Massey, at bago pa siya makapag-react ay sumulpot na si Bobby sa kanyang harapan. Bang! Itinaas ni Bobby ang kanyang palad, at isang nakakatakot na puwersa ang direktang tumama sa balikat ni Jean Massey. Sa ilalim ng napakalaking puwersang ito, napilitang lumuhad si Jean Massey sa lupa. Nabasag ang magkabilang tuhod niya. Napasigaw agad si Jean Massey sa sakit. Sinubukan niyang magpumiglas, ngunit nalaman niyang hindi na siya makalaya. Lalong kinilabutan ng mga nanunood sa malapit. Gaano kalakas si Bobby para mapasuko niya si Jean Massey ng ganoon kadali? Malamig na tiningnan ni Bobby si Jean Massey at sinabing, "Wala kaming hinaing at sama ng loob, pero gusto mo bang kitilin ang buhay ko?" Kinagat ni Jean Massey ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Mas mabuti pang bitawan mo ako, kung hindi, hindi ka patawarin ng aking ama." Nang marinig ito, napangisi si Bobby, "Jean Massey, ililibre kita alang-alang sa iyong kabataan. Babaliin ko lang ang mga paa mo bilang aral." Pagkasabi noon, itinaas ni Bobby ang kanyang mga daliri, at binasag ng dalawang hibla ng Chi-Jin ang mga hita ni Jean Massey. Isa na namang masakit na sigaw. Napuno ng sariwang dugo ang hangin sa isang iglap. Malamig na sinabi ni Bobby, "Maligaw ka." Bagamat hindi nasisiyahan si Jean Massey, hindi na siya naglakas loob na magsalita pa. Pinilit niyang gumapang pataas mula sa lupa. Wala talagang pakialam si Bobby sa bagay na iyon. Para sa isang military marquee, ang pagpapagaling sa kanyang mga binti ay hindi isang problema. Mr. Aguilar, Tristan Massey is not easy to deal with, paalala ni Clarissa Johnson. Natawa si Bobby, "Hindi man lang ako natatakot sa Capital City Martial Arts Association. Sa tingin mo ba matatakot ako sa tinatawag na Tristan Massey?" Totoo. Napaisip si Clarissa. Gayunpaman, talagang kawili-wili ang Tristan Massey na ito. Kung talagang kaya niyang sakupin ang kapalaran ng isang buong lungsod, gusto ko siyang makilala, walang pakialam na sabi ni Bobby. Hinaway-kaway ni Clarissa ang kanyang kamay, nakangiti, baka legend lang iyon. Kung talagang mayroon siyang ganoong kakayahan, hindi siya mananatili sa Gayen City. Hindi na nagsalita pa si Bobby. Nagpatuloy siya sa pagsunod sa patnubay ng Chi kasama si Clarissa. Matapos maglakad ng ilang daang metro, ang pakiramdam ng koneksyon ay naging mas malakas. Maya-maya, huminto si Bobby sa isang open space. Tumingin siya sa paligid, kumunot ang kanyang mga kilay, karaniwan, dapat ay nasa paligid ito. Biglang tumingin sa paligid si Bobby Aguilar. Ang paligid ay medyo walang laman, walang mga abnormalidad. Gayunpaman, ang matinding damdaming iyon ay nagtagal at hindi mawawala. Kakaiba, dapat dito mismo. Hinawakan ni Bobby Aguilar ang kanyang baba at bamulong. Samantala, puno ng pagtataka ang mukha ni Clarissa Johnson. "Anong mali?" tanong ni Bobby. Umiling si Clarissa at sinabing, "Wala lang." Kasabay ng pagbagsak ng kanyang mga salita, ang espasyo sa harap ni Bobby Aguilar ay biglang umagos na parang tubig. Ilang sandali pa, isang sinag ng liwanag ang aktwal na lumitaw sa espasyong ito. Pagkaraang bumagsak ang ilaw, lumabas sa loob ang isang lalaking nakasuot ng bordadong damit. Nandito talaga. Tuwang-tuwa si Bobby nang makita ito.
Ibig sabihin, hindi mali ang pakiramdam ni Bobby. Ito ang pasukan sa Mystic Realm. Clarissa, dinala mo ba siya dito? Malamig na tanong ng lalaking nakaburdang damit. Nagmamadaling umiling si Clarissa at sinabing, para sagutin si Mr. Polly, siya mismo ang nakahanap ng lugar na ito. Hindi napigilan ng lalaking tinatawag na Mr. Polly na mapamura, nahanap niya mismo. Clarissa, kailan ka pa natutong magsinungaling? Magpapaliwanag na sana si Clarissa, ngunit hindi siya pinansin ni Mr. Polly at nilingon si Bobby. Tumingin siya kay Bobby na may mapanuksong ngiti at sinabing, Bobby Aguilar, malaking kawalan ka para sa ating Halcroan sect. Naramdaman ni Bobby ang puot mula kay Mr. Polly, kaya hindi na rin siya nagpapigil. Natawa siya at sinabing, masisisi mo lang ang mga taong pinadala mo sa pagiging inutil. Naghihigpit ang mga mag-aaral ni Mr. Polly habang malamig niyang sinabi, ang yabang mo talaga gaya ng sinasabi ng mga chismis. Bakas sa mukha ni Bobby ang sama ng loob, at bahagyang naningkit ang kanyang mga mata. Tumingin siya kay Clarissa at sinabing, ganito ba ang pakikitungo ng Halcroan sect mo sa mga bisita mo? Kung ito ang kaso, sa tingin ko ay papasa ako. Matapos ibagsak ang pangungusap na iyon, tumalikod si Bobby at umalis. Mabilis na sinubukang pakinisin ni Clarissa, Mr. Aguilar, walang ibang ibig sabihin si Mr. Polly, siya ay. Huwag kang mag-abala. Putol ni Bobby kay Clarissa. Tandaan mo, ang Halcroan sect mo ang nag-imbita sa akin, hindi ako ang nagmamakaawa na sumali sa Halcroan sect mo. Pagkatapos noon, hindi na pinansin ni Bobby si Clarissa at tumalikod na para maglakad. Nagtakip ng ngipin si Mr. Polly at malamig na huminga bago tumalikod at umalis din. Pagkaraan ng mahabang panahon, naabutan ni Clarissa si Bobby. Mr. Aguilar, huwag kang magkamali. Hindi siya kumakatawan sa Halcroan sect. Napabuntong hininga si Clarissa. Sumulyap si Bobby sa kanya at hindi umimik. Mr. Aguilar, huwag kang magalit. I'm sure may ipapadala pa ang leader natin para makipagkita sa'yo. Nagpatuloy si Clarissa. Gayunpaman, hindi na masyadong interesado si Bobby doon. Tinitigan niya si Clarissa at sinabing, alam mo ba ang paraan para buksan ang Mystic Realm? Dahil alam na ni Bobby ang paraan para mahanap ang Mystic Realm, basta nakuha niya ang paraan para buksan ito, bakit kailangan niyang pumunta sa Halcroan sect? Hindi ko alam. Walang magawang umiling si Clarissa. Kung alam ko lang, hindi na natin kailangang maghintay na may susando sa atin. Nang makita ito ni Bobby ay hindi maiwasang mapaisip ng malalim. Mukhang kailangan kong humanap ng paraan para linlangan sila at makuha ang paraan. Lihim na nag-isip si Bobby. Dahil gabi na, hindi nagmamadaling umalis si Bobby sa Gayen City. Nakahanap sila ni Clarissa ng matutuluyan pansamantala, at gagawa sila ng panibagong plano. Sa gabi, tumayo si Bobby sa balkonahe at tumawag kay Emerson Holmes. Nang makakonekta ang tawag, nagtanong si Bobby, Emerson, alam mo ba kung paano buksan ang Mystic Realm? Kabanata 705, Kabanata 705, Pagpasok sa Mystic Realm sa Lungguhit 1. Hindi napigilan ni Emerson na sumimangot, ang paraan para buksan ang Mystic Realm. Secret lang yan, hindi ko pa alam. Gayunpaman, kung maitatag ko ang akademyang ito, tiyak na makukuha ko ang paraan para buksan ang Mystic Realm. Nakahinga ng maluwag si Bobby Aguilar at nakangiting sinabi, sige, dapat mong itatag ang akademya sa lalong madaling panahon. Nangako si Emerson at muling nagtanong, gusto mo bang sumali sa akademya? Ako. Baka hindi ako naging mabuti sa mga binata na mag-agarang manamit. Sabi ni Bobby Aguilar na may mapait na ngiti. Sayang naman. Ang Scripture Pavilion ng Capital City Martial Arts Association ay mayroong maraming magagandang bagay. Sabi ni Emerson. Scripture Pavilion. Nang marinig ang mga salitang ito, agad na nagbago ang isip ni Bobby Aguilar. Nagmamadali niyang sinabi, pasok ako. Sign up ako. Medyo interesado si Bobby sa Scripture Pavilion. Hindi lamang ito naglalaman ng maraming mga diskarte, ngunit naitala din ang kasaysayan ng mundo ng martial arts. Para kay Bobby Aguilar, isa itong pagkakataon na hindi dapat palampasin.
Gayen City, isang marangyang tirahan. Napaatras si Jean Massey pabalik sa villa, at pagpasok pa lang niya, umungol siya sa galit, "Dam, dam." Sa marangyang tirahan, dahan-daang nagmulat ng mga mata ang isang lalaking mukhang nasa 30 anyos pa lamang. Ang lalaking ito ay mukhang napakabata, ngunit sa katotohanan, siya ay higit sa 60 taong gulang. Siya ang sikat na sectmaster ng Tristram Massey, tatay ni Jean. Tumingin si Tristram Massey kay Jean at nagtanong, "Ano ang nangyari sa iyong binti?" Kinagat ni Jean ang kanyang mga ngipin at sinabing, "Si Bobby Aguilar iyon. Hayagan niyang binali ang magkabilang binti ko sa harap ng napakaraming tao." Bobby Aguilar. Agad na kumunat ang noo ni Tristram. Ang pumatay kay Davy Barnett. Tumango si Jean, "Oo, siya nga. Bakit siya pumunta sa ating Gayen City?" Hindi napigilan ni Tristram na hindi mapakali. Tumayo siya mula sa lupa, ang kanyang mga mata ay tila may bahid ng pag-aalala. "Jean, paano mo na-provoke itong si Bobby Aguilar? Hindi mo ba alam na hindi siya madaling guluhin?" Sigaw ni Tristram Massey. Bumantong hininga si Jean, "Para saan ba ako natatakot sa kanya? Sino ang nakakaalam kung siya ay nagsasalita lamang at walang aksyon? Tay, natatakot ka ba sa Bobby Aguilar na iyon?" Malamig na sinabi ni Tristram Massey, "Kahit isang tulad ni Davy Barnett ay namatay sa kanyang mga kamay, pabayaan mo ako. Kilala mo ba ang mga dakilang pamilya sa Capital City? Hindi sila bagay na maihahambing natin. Kung talagang may kakayahan ang iyong ama, bakit siya magtatago sa maliit na Gayen City na ito?" Ngumisi si Jean, "Tay, binali niya ang mga binti ng anak mo, at hindi ka lang naghihiganti, sinisisi mo rin ako. Nabalian lang niya ang iyong mga binti, at maswerte ka na hindi niya kinuha ang iyong buhay." Malamig na ngumuso si Tristram Massey. "Binabalaan kita, huwag mo nang guluhin ang Bobby Aguilar na iyon." Hindi umimik si Jean, at pagkaraan ng ilang sandali, bigla niyang sinabi, "Tay, naisip mo na ba kung paano ito magiging magandang pagkakataon para sa atin? Oportunidad. Anong klaseng kalokohan na pagkakataon?" Sabi ni Tristram Massey na may malamig na mukha. Nagpatuloy si Jean, "Sino ang hindi nakakaalam na gustong patayin ng great families of the capital city si Bobby Aguilar? Kung mahulog siya sa ating mga kamay, kailangan pa bang manatili dito ang pamilya nating Aguilar? Bukod dito, narinig ko na ang Capital City Martial Arts Association ay nagre-recruit ng mga estudyante. Sa ating mga koneksyon, imposibleng makapasok tayo sa akademyang iyon. Pero kung papatayin natin itong si Bobby Aguilar, siguradong bibigyan nila ako ng pwesto. Malaking bagay iyon na makakatulong sa atin na lumukso sa mga klase sa lipunan." Matapos marinig ito, medyo natukso si Tristram Massey. "Pare, nasa harap na natin ang pagkakataon. Talagang hindi natin ito mapapalampas." Udyok ni Jean habang mainit ang plancha. Kumunot ang noo ni Tristram Massey at sinabing, "Pero, hindi talaga ako tugma kay Bobby Aguilar." Isang kakaibang ngiti ang sumili sa mukha ni Jean, at sinabi niya, "Tay, noon, nagawa mong agawin ang kayamanan ng Gayen City. Bakit hindi subukang muli ang parehong trick at agawin ang kapalaran ni Bobby Aguilar? Pagdating ng oras para patayin siya, hindi na tayo kakailanganin." Napatingin si Tristram Massey kay Jean at nag-alinlangan, baka sa mukha nito ang pagkasalubong. Maya-maya, nagngangalit si Tristram Massey, at mas lalong sumilay ang kalupitan sa kanyang mga mata. "Sige, subukan natin ito." Malamig na sabi ni Tristram Massey. Nang makita ito, nakahinga ng maluwag si Jean. Ngumisi siya, "Bobby Aguilar, patay ka na." Unti-unting lumiwanag ang langit, at kakagising lang ni Bobby Aguilar mula sa kanyang pagkakatulog. Sa pintuan ng hotel room, 2 tao na ang naghihintay. Isa sa kanila ay si Mr. Polly mula kahapon. Sa sandaling ito, puno siya ng paggalang at isang nakakabigay puri ng ngiti sa kanyang mukha. Pagtingin kay Mr. Polly sa harap niya, hindi napigilan ni Bobby na sumimangot, "Bakit ka na naman nandito?" Mabilis na sinabi ni Mr. Polly, "Mr. Aguilar, I'm really sorry sa nangyari kahapon, I hope you don't mind." Lumapit ang katabi niya at nagpakilala, "My name is Rex Osborne, I manage the Halcrowan sect in the country.
Ngayon, partikular kong dinala si Lovell Polly para humingi ng tawad sa iyo. Inikot ni Bobby ang eyeballs at saka tumawa, Mr. Osborne ba? Pumasok ka at maupo. Nagmamadaling pumasok si Rex Osborne at nagpaliwanag, Mr. Aguilar, sorry talaga, kapatid pala ni Lovell Polly ang napatay mo, kaya nagtatanim siya ng galit sa iyo. Nakikita ko. Bahagyang tumanggo si Bobby. Sinabi ni Rex Osborne sa malalim na boses, Mr. Aguilar, kung maginhawa para sa iyo, hindi na kami mag-aaksaya ng oras. Ang Halcrowan sect ay palaging taos-puso kay Mr. Aguilar, at ang pinto sa Mystic Realm ay bubuksan lalo na para kay Mr. Aguilar. Nagulat si Bobby at nagtanong, aalis na tayo. Kung mas maaga, mas mabuti. Sabi ni Rex Osborne. Nag-isip sandali si Bobby at sinabing, sige. Lumabas ang grupo sa hotel, at naghihintay na si Clarissa Johnson sa pintuan. Nang makita si Bobby, nakahinga rin ng maluwag si Clarissa. Tumakbo siya kay Bobby at bumulong, si Rex Osborne ang pinakamalaking pinuno sa panig natin, huwag kang mag-alala kasama siya. Isang tunog ng pagsang-ayon ang binigkas ni Bobby, hindi masyadong nagsasalita. Bagamat tila mapagpakumbaba si Rex Osborne, parating nararamdaman ni Bobby na para siyang tigre na nakangiti, na nagtatago ng kutsilyo sa likod ng kanyang ngiti. Muling dumating ang grupo sa open space mula kahapon. Nakatayo doon, hindi agad binuksan ni Rex Osborne ang Mystic Realm, bagkus ay nagtanong, Mr. Aguilar, narinig ko mula kay Lovell na kahapon ay natagpuan mo ang lugar na ito ng mag-isa. Saglit na nag-isip si Bobby at tumawa, hindi, namamasyal lang ako, at nagkataong pumunta ako rito. Nakikita ko. Mukhang malalim ang iniisip ni Rex Osborne. Pagkatapos, nakita niyang itinaas ni Rex Osborne ang kanyang palad, bumubulong ng kung ano sa kanyang hininga. Ilang saglit lang, isang pabilog na liwanag ang lumitaw sa harapan nila. Mr. Aguilar, pakiusap. Magalang na sabi ni Rex Osborne na nakayuko. Hindi nag-aksaya ng oras si Bobby, pinilit na ibaba ang excitement sa kanyang puso, at humakbang papunta sa Mystic Realm.